Kay Clarissa, ikaw na bahala. Oo. Ano, Robert? Okay na tayo? Okay na po ako. Kayo po? Okay naman. May hintayin pa tayo? Wala na. Aba, tara na po. O, ba't parang nagmamadali ka? May lakad ka? Meron po. Saan lakad mo? Sa opisina niyo po. Ang gagawin mo doon? Ihatid kayo. Hindi ba kayo papasok? Sige na. Oh, ingat. Teka! Parang may naamoy ako. Amoy pansit eh. Amoy pansit din. Naamoy nyo? Pansit. Wala naman akong naaamoy. Talaga? Ako rin po, wala po. Naamoy ko po parang kulo ng lalaki. Siguro may dumaang gwapo dyan sa tapat. Ito magwapo agad. Meron ba amoy gwapo? Ay, meron po. Pepita, my friend! Hindi ito yun. Ang alin? Ay, hindi po. Iba po amoy niya eh. Oo, wala. Wala kayong pinag-uusapan. Narinig na rinig ko Hindi, eh. meron kami pinag-uusapan. Sasabi ko wala akong pera. Nangihiram sana ako, Pipito, my Oo, friend. kaya nga, alam ko nga. Kaya nga sinabi ko wala, di ba? Oh, pero alam mo, pakinggan mo muna ako. Gusto ko kasi manghiram ng pera dahil tatayo ako ng negosyo at kailangan ko ng kapital. Kapital? Nakailang utang ka na sa akin. Sasabihin mo, gagawin mo kapital. Wala naman nangyayari. Hindi utang to ha. This is a loan. Ano ba Tagalog ng loan? Di ba utang? Oo, pero hindi basta-bastang utang ito. Pag umukay na lahat, babayaran kita with interest. Ano ba yung negosyong naiisip mo? Hindi ko pa alam eh. Pero mag-iisip ako ng madaling pagkakitaan. Don't worry. Ay, may kilala ako. Naging sila, lending investor. Yan. Ang bilis nilang nabawi yung puhunan. Ano? Magpapautang ako? No way! No way! Mahirap magpautang, ano? Eh, yung mga ibang balasubas dyan eh. Mangungutang tapos hindi naman magbabayad. Uy, talaga? May kakilala ka? Wala. Naku, ako meron. Halika na, maghanap tayong pansit malabon. Parang ginutom ako eh. Huwag na, magluluto ako pag-uwi mo. Talaga? Naku, sige. Thank you. Ikaw na bahala sa KSP na to. Pero Pepito, my friend, hindi pa naman tapos yung pinag-uus. Sino pang KSP sa amin? Pareho kayo. Ikaw, kulang sa pansin. Siya, kulang sa pansit. Kailan pala yung sinasabi mong manlilibre ka? Sa Sabado nga. Puro ka Sabado, hindi naman natutuloy. No, hindi. Nung nakaraan, nakuha pa nga ng libre. Ikaw nga itong din ng libre kahit kailan. Ay, basta sa Sabado Oo. Hindi maganda yung pasok ng taon sa atin. Sir, bakit po? Mahina benta, ang baba na sales. Nung nakaraang December, sir, di ba malakas? December malakas may okasyon. Pero mula nung January, humina. Sir, ano po kaya pwede namin maitulong? Siguro pwede nyo i-promote yung shop sa mga social media nyo. Tsaka siguro kailangan natin gumawa ng parang gimmick. Ito! Pakantayin niyo to! Sa susunod, baka pwede. Pero sa ngayon, iniisip ko baka pwede na yung discount. Mga ilang percent po ba? Hanggang 10%. Okay, sir. Okay. Isip na naman paraan. Sige po. Sige. Ano, Mara, Hindi mo ba talaga ako pautangin? Ay, nako, Tommy. Wala ako ipapautang sa'yo. Hindi pa nga ako bayad sa mga bills ko, no? Pero I'm sure may itatabi ka. Di ba? You have savings. Pero pang emergency ko yun. Emergency nga ito eh. Hoy! Hindi emergency yan, natigilan mo ako. Okay, teka ba? Ano para sa'yo ang emergency kung isinusugod na ako sa ospital? Ganon. Kung ako, kahit isusugod ka na sa ospital, hindi ako maglalabas ng pera. Kinakausap ba kita? Ay, Pepito, my friend! Teka sandali, uy. Anong ginagawa mo dito? Iniwan kita sa bahay, Sinundan kita. Dahil gusto ko lang sana i-follow up yung business proposition ko para sa'yo eh. Wow, business proposition. Kanina, loan. Ganun din yung utang din yun eh. Hindi ko naman. Determined kasi ako na magtayo ng sarili kong negosyo. Please, reconsider. Lalabas ho ba kayo? I-remind ko lang ho kasi yung meeting niya with Mr. Viola. Oo, Mr. Viola. Kinontak nga rin ako niya. Gusto mag-investor. Investor? Baka pwede siya mag-invest sa akin. Kaya? Sige, mangarap ka. Dito naman isama mo na ako dun sa meeting mo para makilala ko yung Mr. Viola na yan. Gagawin ko ang lahat para matupad lang itong inaambisyon ko. Kung yung ambisyon mo, itigil mo na yan. Tara, Pitch, kain na tayo. Teka, huy. Sabi sa'yo kasama ka. Sama mo na ako. Inambisyon ko na kumain eh. Arwin.
sir. Hindi mo natanggap yung text ko? Ay, hindi po sir eh. Ano po ba yung tinext nyo? Eh, nag-text ako na salubungin mo ako pagdating ko eh. Sorry sir, lobat ako eh. Box speaker ba yan, sir? Oh. Ganda yan ah! Oo, eh, ito nga yung papabuhat ko sana sa'yo eh. No problem, sir. Oh, Erwin, itabi mo yan ha. May nag-reserve na kliyente dyan, bibili niya. Huwag mo ibibenta yan. Yes, sir. Okay. Ang ganda oh. Uy! Ay, sir. Akala ko lobat ka, eh ba't nakapag-music ka pa? Ay, sir, nag-imagine lang po ako ng music. Nasa loob po yung cellphone ko naka-charge. Okay. Alam mo, Pepito, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Meaning, hindi sa pagyayabang. Marami rin akong properties abroad o maging dito sa Pilipinas. Well, actually, mas marami sa abroad. Pero parang naisip ko na dito na rin mag-invest eh. Dahil parang napapansin ko gumagandang ekonomiya ng Pilipinas. Oo, tama ho kayo dyan, Mr. Viola. Alam mo yung mga lupain ko rito, lalong-lalo na sa Pilipinas, eh talaga namang ekta-ektarya. Oo, nasabi ko lang naman sa iyo yan. Naniniwala ako dyan, Mr. Viola. Oh. Bukod dun sa lupain ko na hindi maliparang uwak, meaning, talagang napakalawak. Ay, oo. Total, ang investment ko naman, iba-ibang produkto. Eh, baka naman sakaling magustuhan ko yung produkto mo at doon ko ibuhos ang pagod ko talapi. Aba, Kung mamarapatin mo. Naku, hindi. Okay ho. Kung gusto niyo ho, mag-schedule ho tayo ng pagpunta dun sa planta ng PM para maipakita ko sa inyo yung mga produkto namin ng PM Mineral. Okay ho ba yun? Eh, kung okay lang sa'yo, di mas okay sa akin. Tsaka, ang may papayo ko sa'yo, teka, maalala ko nga pala, alam mo nakaraang taon, noong 2019, may napili ko property sa La Union. La Union? Isang vineyard, winery. Gusto ko sanang pasyalan. Eh, naisip ko naman, baka naman ikaw walang masyadong ginagawa. Ay, maimbita kita ron. Oo, sige, ano na lang natin, iayos na lang natin yung schedule para pag nalaman ko Peter, excuse me ah. Ay, sorry ho. Narinig ko kasi na nag-crave ka para sa pansit malabon. Eh, nakadaan ako sa isang tindahan. Inisip ko ibili kita. Ito, dinala ko para sa'yo. Sige, thank you ah. Okay. Thank you. Thank you. Sige. Hi, sir. Ay, si Tommy Jones, si Mr. Viola. It's my pleasure to meet you. Kumusta? And you're here on business? Well, medyo kinukumbisig ko nga ito si Pepito na gusto ko mag-invest dun sa kanyang PM. What a coincidence! Hindi mo niya itatanong. Businessman rin kasi ako. And I'm also now looking for an investor. Pero, pwede natin pag-usapan sa susunod. Tama. Sa susunod na. In the meantime, ilalabas ko na ito muna yung pansit mo. Oo. Diba baka mga moy, nakakaya kayo sa Viola eh. Sir, nice to meet you. Ako naman ay natutuwa at ikaw ay aking nakadaupang palad. Meaning, makilala ka. Thank you. The pleasure was mine. Okay. Meaning? Meaning, Meaning, alis na siya. Thank you. Teka, si Tommy, pambihirang yun. May papansit-pansit pang dinala doon sa kwarto ko. Gusto lang umepal doon sa meeting ko. Pinipigilan ko nga ho siya. Eh sabi niya, si CR lang daw siya. Hindi ko naman alam na didiretso para sa inyo. Oo nga eh. Teka, asan na yung dala niyang pansit? Ay, yung nasa bilao po ba, sir? Oo. Eh, dala po niya na lumabas. Ba't dinala? Eh, sa akin daw yun ah. Eh, wala daw po laman yun, sir. Bilao lang. Ay, kamusta naman pala dito? Ay, okay naman. Oo nga pala, nakabenta na ako. Ah, talaga? Nagbigay ka ba naman ng discount? Di lang 5% yung binigay ko. Ginawa kong 15% yung discount. Matutuwa si sir niya pag nalaman niyang ginawa mo yun. Siyempre. Ano yung nabenta mo? Yung Vox speaker. Ha? Ha? Yung nasa loob? Oo. Naku, patay ka pag nalaman ni sir. Good morning. Pasensya na, medyo matraffic. Sorry. Ay, sir, nakatawag lang po ni Mr. Viola. Pinapa-confirm po yung yung biyahe niya papuntang La Union. Tuloy daw po yung wine tasting niya. Tumawag din sa akin. Seryoso pala siya sa biyahe.
Teka, hindi, okay nga. Sige, kahit paano makaka-relax ako. Isasama niyo po ba si Ma'am Elsa? Hindi na siguro, marami siyang maraming tanggap na order eh. Pati nga si Robert, di ko na pasasamahin. Sige po. Uy, ikaw na lang sumama sa akin. La Union, malayo yun. Tayong pagkain doon. Anong oras? Ay! Kasama din ako, ha? Kasama, hindi ka kasama, uy. Excuse me, nakausap ko si Mr. Viola at inimbitahan niya ako. Kaya, sa ayaw at sa gusto mo, kasama ako. Inimbitahan ka ba o pinilit mo? I insisted. Insisted, inamin talaga eh. Yeah, at least I'm honest. Di ba? Honest, ah. Aray ko. Ibiniling ko yun dahil importanteng mabigay ko yun doon sa umorder. Tapos binenta mo. Ayun, galit na galit sa akin yung kliyente. Sorry sir, di ko naman po alam eh. Anong hindi alam? Di mo ba sinabi sa kanya? Hindi, sir. Tinext ko po siya. Hindi, wala akong natanggap eh. Check mo dun sa cellphone mo. Nag-aaway pa. Nako. Sorry sir, ito nga po eh. Siguro nagkasabay lang po yung text kaya hindi ko po nabasa. Sorry sir. Ano pang magagawa ng sorry mo? Nasabon na ako ng customer. Importanteng kliyente pa naman yun. Alam niyo, wala na nga tayong benta na walang pa tayo ng customer. So basta, pakisamahan natin na maigi to. Gusto ko makuha ang loob niya, ha? Uy. Sabi ko, pakisamahan natin na maigi si Mr. Viola. Gusto ko makuha yung loob niya. Ako gustong kunin yung pagkain. Bira, puro ka ng pagkain eh. Uy! Ay, welcome to Viola. Oh, salamat. Mr. Viola. I hope you had a nice trip. Ay, May mamaya yung wine tasting natin sa vineyard. Kaya lang, naisip ko, mag-freshen up muna kayo. Kaya kinuha ko yun ang pinakamagandang kwarto rito. Wow. Alam mo na, touring ko sa inyo, parang kaputol ng puso. Meaning, parang kapatid. Sir, matanong ko lang ako kayo, ba't pag minsan magsalita kayo parang ang lalim? Hindi, ganun talaga. Nakasanayan eh. Alam mo, kahit ako makate pa, meaning, mahilig magbiyahe, di natin malilimutan. Ganun na talaga, nakasanayan eh. Hindi ko malimutan yung salita natin. Sabi nga nila mabulaklak ang dila. Meaning, Correct. magaling siya magsalita. Ako ba kayo? Pero ka rin pala. ay, ako may alam din. May alam din ako. Ano yan? Maitim ang dugo. Meaning, ito, masama ugali. Diba? Sakto yung meaning, diba? Okay, wait. Let me introduce to you my associates. I hope you don't mind the company. Patty, Charm, and Leslie. Hello. Hi. What's the matter, Pepito? Ha? Are you okay? Hindi, okay lang. Okay lang, Patrick. Opo, okay lang. Parang hindi yata kayo sanay ng ganito eh. Kami? Hindi. Sanay kami ni Sigurado kayo, ha? Sanay kami. Excuse me. Hello, Be. Elsa? Hindi. Ba't di na ka masalita? Wala. Hindi, wala kami. Chito. Sir. Kailangan ko ng inventory. Ikaw ang gumawa. Kailangan ko bukas. Ay sir, di ba si Erwin ang naka-schedule doon? Ay, hindi. Pinagpalit ko kayo. Ikaw ang gagawa ng inventory this week. Tsaka bukas na po ba yan? Baka di ko kasi matapos. Hapon na kasi. Tapusin mo. Huwag kang uuwi hanggang hindi tapos. Basta kailangan ko bukas yon. Sir, pwede ba magpatulong kay Erwin? Hindi pwede. Kung umagahin kayo, sinong tatao kung pareho kayong puyat? Ikaw lang mag-overtime, dagdag sweldo. Hindi overtime yun, Hindi ayos. Wala palang sweldo. Ano, saan, sino, bakit, sa paanong paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay. Kami. Ito, nakita niyo ba yung mga keg na yan, o barile? Oo. Diyan nilalagay ang mga alak. Sir, alak ang laman yan? Oo.
Paano kaya pag inuwi ko sa bahay namin, mga gano'ng katagal ko uubusin? Hindi mo pwedeng ubusin lahat yan. Alam mo yan. Kailangan dyan, iimbak muna. Meaning, patatagalin sa loob. Yung nakita ho natin kanina, yung ubas gawa sa alak, paano ho yun? Crushing or extracting the juice. Then the second stage po is fermentation po. Then the third stage po is racking. Pag-separate po ng sediments ng para po maging clear po siya. Bale, sa pagra-racking pa lang po nalalaman na po kung ready na po for bottling po siya, ma'am. Matitaste nyo naman po kung nag-oxidize na po yung yung wine. Parang nagiging lasang suka na po siya. Hindi na po pwedeng i-continuous yung fermentation process na. Then yung port po, aging na po siya. Then pag okay na po, pang 50 stage po yung pwede na po siyang i-bottle. Usually po oak barrel, pero yung mga Department of Science and Technology po, na bali may research na po sila ng mga indigenous trees na pwede pong substitute po. Sample po yung mga star fruit, Indian mango trees, brandy, rum, tequila, and whiskey, gin, and vodka. Ito nga pala si Robert, ha? Siya yung ating wine pourer. Siya magpapaliwanag kung ano gagawin. Siya na yung tanggero. Ito na ba yung pulutan, sir? Ay, sabi kasi magpapainom. Siya tanggero. Ano ka ba? Magsalita ka, hindi ka pa umiinom para ka ng lasing. Sige, paliwanag mo na sa kanila. Sige po. Yes po. Ito po yung mga wine natin, sir. Simulan po natin sa white wine po. And yung wine po natin, ito po gagamitin ng mga glasses po. And pagkatapos i-taste, i-spit lang po sa spit bucket po. Sa spit? Spit po, yes. Pwedeng lulunin? Anong lulunin? Iluluwa may spit bucket nga eh. Pag nilunok mo yan, dinalasing ka agad. Sayang eh. Sige na, tuloy mo na. Sige po. Tsaka na dito. Simulan po natin sa white wine po. Itong white wine po, sweet na white wine po siya. Paano? Okay. Sige. Cheers. Cheers. Uy! Tita! Uy! Hello! Okay naman. Ito, nag-inventory ng mga stocks. Tinatulungan ko siya. Ikaw, kamusta? Okay naman. Nireceive mo ba yung text ko? Ay, naku, sorry hindi ko kasi lagi nag-check yung cellphone ko eh. Kaya pala lagi mo lang sinisin yung mga chat ko. Naku, eto pa. Miss Kisa ang text, walang na-receive. Kaya nga napapahamak to eh. Tapon mo na kaya yung cellphone mo. Sorry, medyo busy lang. Okay lang. Ibabalita ko lang yung bagong racket. May racket ka? Actually, may nakuha akong bagong racket para sa Saturday. Sasama sana kita para tumugtog. Talaga? Oh, 2 hours lang yun. Ano? Okay ba? Game ka ba? Oo naman. May trabaho ka ata nun eh. Hindi, magpapaalam ako dito, tapos ipapasalo ko muna sa kanya. Eh, dati ko naman na ginagawa yan eh. Talaga? Sige! Yeah! Oo. Tapos, hindi ka na naman makakapanlibre. Ay, sir. Sir, magpapaalam lang po sana ako sa Saturday. Mag-leave po sana ako. Ano meron? Ay, may racket lang po ako. Hindi pwede. May papagawa ko sa'yo sa Sabado. Eh, sir, 2 hours lang naman po yun eh. Kung gusto niyo po, babalik din po ako agad. Tsaka, sir, ako na bahala dito. Kaya ko naman eh. Hindi nga pwede. Ba't marunong ka pa? Okay. Hindi ako pinayagan eh, sorry. Okay lang, pero sayang kasi yung racket eh. Kaya... alam ko na. Eh kung gusto mo naman, ako na lang sasalo dun sa racket mo. Marunong din naman ako kumante. Sige, pero... kasing gwapo ka ba nito? Hindi. Bakit hindi ka makakauwi? Eh, Nay, kailangan ko mag-inventory. Aabutin na magdamag to. Hindi ba pwedeng bukas mo na lang ituloy? Eh, bukas ng umaga po kailangan eh. Kalungkot naman. Hindi na nga makakauwi tatay mo eh. Tapos ikaw rin, hindi uuwi. Oo nga, nasa La Union si tatay. Kamusta daw siya? Eh, ayun. Kausap ko kanina. Okay naman daw siya.
Pero alam mo naman yung tatay mo pagkausap laging okay. Alam ko hindi, kasi hindi yun sanay nang magkalayo kami. Kaya sigurado ako nalulungkot yun. Alam mo, dapat pala hindi niluluwa. Dapat pala nilulunok yung anak. Sabi mo kanina, iluluwa. Sinabi mo ba yun? Sayang eh. Siguro lasing ka lang kanina. Baka hindi pa ako lasing kanina. Oo! Cheers! Grabe. Dami ko na inom. Parang nalasing ako. Bihira ka, Pits. Yun lang nainom mo. Nalasing ka na. Yabang-yabang mo. Ngayon, dito ka pa magkakalat. Dito magkalat dito sa... Hoy! Hoy! Ang sakit na! Natutulog pa! Ha? Kumusta ka na? Ito, okay naman. Inumaga na ako nung natapos ko kasi inventory. Ha? Eh, bakit ka nakipagkita sa akin? Sana diniretso mo na lang yung tulog mo. Hindi, gusto kasi sana kita makausap. Mahirap kasi yung text lang sa kayong tawagan. Sa bagay, sabi nga ni Erwin yung mga text sa'yo, hindi mo nga binabasa. O hindi, nagkataon lang. Hindi naman sa ganun. Sa talagang batukan ng ano na yun, tabatsoy na yun. Hayaan mo na yun. Ano pa yung streams? Tungkol doon sa racket na sinasabi mo, pwede bang tuloy na natin? Niyagan ka na? Hindi. Eh, paano yun? Magre-resign na ako. Ha? Seryoso ka? Ganun na rin kasi. Baga, nakakaya na rin kay Sir Danilo. Kasi lagi na lang akong palpak. Napag-iinitan na ako lagi. Baka naman kasi hindi ka nagsusunod. Ilang beses ko na ginawa. Pero ganun talaga. Talagang bad trip na siya sa akin. Kaya na. Ikaw, yun talaga yung decision mo. Bahala ka. Ako, alam ko naman na passion mo talaga yung pagkanta, kaya mas gusto mong mag-racket. Oo. Eh, kung may study job ka, mas okay. Pero kung ganun na nga, edi mag-resign ka na lang. Basta itulog mo na lang yun. Usapin mo na lang ako mamaya. Hoy! Hoy! Sorry. Ano yung sinasabi mo? Tulog mo na lang yan. Oo. Pero wag dito, sa bahay niyo. Wala. Cannot be reached pa rin it. Sumagot na ba sa text mo? Si Janice? Hindi eh. Anong Janice? Si Tommy. Kasama natin kahapon, ngayon hindi natin makita. Oo nga eh, pero Pits, mas inaalala ko si Janice eh. Eh, baka makalata yun. Anong makalata? Alam mo ikaw nagigilty. Huwag ka mag-guilty, ha? Negosyo pinunta natin dito. Hindi tayo gumagawa ng kalokohan. Wala tayong ginawang masama. Ah! Hoy! 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 Parang bilis ang biyahe nyo. Hindi, ano eh. Walang traffic, pero pagod. Patrick! Ha? Hinat ko na. Ano nila? Si Tommy.
Ha? Hindi ba tumawag? Hindi nagpunta dito? Hindi nag-text? Hindi. Hindi! Wala? Hindi ba kasama nyo? Oo, pero ano eh. Nauna umuwi eh. Ba't nauna? Ewan ko. Ewan ko dun. Oy, pahinga ka muna. Tamang-tama. Meron ako nilutong champorado. Gusto mo? Oo, sige. Hello? Hitch, na-check mo na ba yung email mo? Hindi, bakit? Hindi, may nag-text sa akin number eh. Sabi, i-check daw natin yung email natin. Bakit? Ano meron? Eh, basta i-check mo na lang. Sige na. Oh, hindi, si Janice eh. Sige na. Sige. Hoy! Hoy! Ito mo! Sino kausap mo? Si Picture. Ay, si Patrick! Toy! Thank you so much. Thank you po. Salamat. And gusto rin magpasalamat sa sponsor, lalo na yung Cartoons. Kung kailangan nyo ng mga car accessories, Cartoons, may Facebook page sila, i-search nyo lang, meron doon. So maraming salamat po sa inyo. Thank you! Hey, congrats! Ay, guys, excuse me lang ha. Kasapin ko lang yung order. Sige. Tol, napansin ko, pin-promote mo yung Cartoons. Eh, di mo naman sponsor yun. Bakit pinopromote mo? Saka wala ka na dun, di ba? Eh, kailangan sa shop yun eh. Siyempre, kailangan may promotion pa rin tayo sa mga sales, diba? Diyan talaga ako believe sa'yo. Pare, ay, congratulations! Nanood ako ng gig mo. Ay, thank you po. Chita Malaloto, right? Opo. Thank you. Dog nga pala. Dog. Short for Douglas. Orlan Douglas. I'm Pig. Nice to meet you, pare. Uy, anong Pig? Figueroa. Erwin Figueroa. By the way, bro, sales manager nga pala ako ng Cartiser Mine. Uy, Cartiser! Uy, magaling yan! Salamat. O bro, gusto ka namin sponsoran. Talaga po? Naku! Yes! Actually bro, gusto namin iangat ang distribution ng products namin. And at the same time, isabay ang aming full-blown promotional campaign. So we figured out, maghanap kami ng kagaya mo na young, upcoming indie performer. Sige. Okay to, sir. Okay to. Bali, papakilala ko sa inyo yung promoter ko. Sige. Let's meet soon. Sige. Sir, ako po ba walang pag-asa na mabigyan ng sponsor? Ha? Yang din naman ako, di ba? Bakit? Upcoming performer ka ba? Yan. Iyon lang. Yun lang. Hindi ko alam yun. Kita tayo. Uy, balita ka na kay Tommy. Pinagtanong-tanong ko na eh. Walang nakakalam kung nasaan eh. Tapos kinukontak ko yung cellphone. Wala eh. Si Mara, tinawagan mo na? Galit yung dalawa. Hindi niya alam kung nasaan yun. Pitch, nag-email na ulit ha. Eh, kailangan daw nila yung pera. Kung di ka magbibigyan ng 5 milyon, ikakalat nila yung picture. Oo, nabasa ko nga yung email eh. Malinaw na malinaw. Blackmail nga to. Hindi kaya si Tommy may pakana nito. Tingin mo magagawa niya yan? Tingin mo? Oo naman. Naalala ko, nagsabi sa akin yung kailangan niya raw ng pera. Tsaka gagawin niya lahat para kumita. Walang yan, Tommy yan. Tatago pa. Tito! Ito. Halika dito. Buti nakarating kayo. So ganito, discuss ko lang yung objective ng company namin. Na-mention ko before na we are aiming to increase the distribution of our products, hindi lang sa mga sikat at established na performers and distributors, kundi sa mga smaller scale na rin. So, dahil nga sa akin nakasayin yun, kaya linabitan ko itong si Chito. Nabanggit nga sa akin ni Chito. Naku, hindi kayo magsisisi. Magaling na performer tong si Chito.
Ako, I totally agree. Kaya nga nung pre-send ko to sa mga superiors ko, nag-agree agad sila. So, ayun, all we have to do now is to tie up with smaller scale distributors. As a matter of fact, may nakausap na akong isang maliit na car accessory shop na nagkikarry din ng mga audio equipments. Di ko alam kung familiar kayo sa cartoons. Cartoons? Oo, kaso sobrang palpak ng shop na yon. Alam niyo ba, ready na sana kami makipag-tie up sa kanila, kaya lang sobrang nainis yung boss ko. Ay, ano bang kapalpakan yung ginawa nila? Yung anak ng boss ko, order ng Vox speakers. Eh di ba alam niyo naman sobrang hirap hanapin nun, tsaka laging out of stock. Parating na sana yung order, kaya lang binenta nila sa iba. Alam niyo, yung anak ng boss ko, sobrang busit na busit. Kasalanan ko yun eh. Bakit bro? Hindi kasi, nagtatrabaho kasi ako doon. Ako yung nagbebenta ng mga speakers. Hindi ko alam na naka-reserve. What? Seryoso bro? Doon ka nagtatrabaho? Oo, so ngayon wala na, nag-resign na ako eh. Kasalanan kasi talaga yun eh. Alam mo bro, napabilib mo ako. Pwede namang hindi mo aminin pero inamin mo pa rin. Hindi, okay naman talaga yung cartoons. Pati nga yung boss ko, okay naman siya kasama. Kaya hindi naman siguro na ma-fair down sila. Sige ganito bro. Sabihan kita agad kung ano magiging desisyon ng mga superiors ko. Pero ikaw, sure ka na? Sige, balitaan mo na lang din ako. Sige bro, I'll text you. Naku, wag mo na siya i-text. Baka hindi niya mabasa. Ha? Okay na eh, ha? Okay na. Halika nga dito, pambihira. Magpaliwanag ka. Stoy, oy, umamin ka na, ha? Ikaw yung nabablackmail sa akin, ano? What? No! Bakit ko naman gagawin yung Pepito? Bakit hindi? Nawala ka nga. Let me explain. Nawala ako kasi inimbestigahan ko si Mr. Viola na yun. Isa pa lang, wala na akong tiwala sa kanya eh. Feeling ko, manloloko siya. Scammer. At sa mga setup na gano'n, narinig ko na yun eh. Kaya lang, hindi ko lang maalala kung saan at sinong gumawa eh. Pero dahil sa mga nangyari, alam ko na si Mr. Viola na yun. Alam ko na yun eh. Nawala ka nga, iniwan mo kami sa La Union. Eh kasi tumawag ako ng mga kakilala kong pulis at saka investigador. Eh wala na akong time gisingin kayo at explain pa to eh. Tinatawagan ka namin, hindi ka namin makontak eh. Nawala yung cellphone ko, nalaglag. Teka. Ibig mo sabihin, nararamdaman mong manluloko yun? Oo naman. Ganyan talaga yung mga manluloko, sila nagkakaramdaman eh. Teka, hindi mo ba nakita sa mukha ni Mr. Viola? At naniwala ka kagad? Pepito, na-viola ka. O, teka. Paano mo papatunayan na hindi kayo nang bablackmail sa akin? I'm glad you asked. I have a plan. Tigil! Estado ka! Huwag ka mapalag! Rod! Ano to? I knew it! I was right! Pwede ako maging private investigator, oh! Mr. Viola, pambihira naman. Bakit nyo nagawa sa akin to? Sorry, Pepito Kasi, wala namang magdildil ako ng asin. Meaning, ayoko maghirap. Pambihira. Diyos sa ginawa nyo, maghihimas kayo ng rehas. Meaning, makukulong kayo. At dahil dyan, ano? May sasabihin ka? wala akong maisip. Meaning, talagang wala akong maisip. Pinatawag niyo daw po ako. Oo. Una, ibabalita ko sa'yo na pumasok ang car taser microphone. Yes po. Oo, nakipag-tie up sila para maging exclusive distributor ang Cartoons dito sa area. Kinausap ko si Doug. Yung una akala ko umuwi yung deal dahil sa reputasyon ng shop. Pero ang sinabi niya, dahil pala sa'yo. Ganun po ba? Oo. Kaya pinatawag kita para tanungin ka
kung okay pa ba sa'yong bumalik dito? Talaga, sir? Sir, okay na okay, sir. Good! Okay na okay po. Ito pa, dahil siguradong endorser ka na ng Car Taser Mike, ako mismo nagpagawa nito. Pinagawa ko na to. Erwin! Sir. Ito pa. Ayan. Yeah. Yeah! Diba? Ako na ako, sir. Oo, dahil sa iyo, kaya natin ako. Ay, teka sir, meron pa akong... Salamat po. Isa pa. Sir, thank you, sir. Oo, ikaw Thank you so pa. much. Thank you. Sir, Ay, ano to? Charan! Ay, ano to? Sir, hindi ko na pinagawa to ah. Oo nga po, pero... hulugan ko na lang po, bawasin yung sahod ko. Ang mukha mo si Jimmy Santos dyan. Ito po yun, sir. Part ng nakuha naming ebidensya mula sa suspect na si Mr. Viola. Mga pictures. Ah? Ano to? Kay Mr. Viola to? Opo. Nakuha namin nung ginawa naming sting operation. Marami na pala siyang naging biktima. Buti na lang, nahuli namin siya. At dahil yan sa tulong niyo. Talaga? Teka. Okay lang, okay lang. Pwede ba i-share niyo sa akin to isang picture na to? Pwede naman po. Okay po. Sige. Maraming salamat po. Ay, naku, maraming salamat po. Sige. Patuloy na po. Sige po, ingat po. Pepito, my friend! No. Ano ba? Mangungutang ka na naman. Ah, hindi. Ano sadya mo dito? Well, ipapaalala ko lang sana sa'yo na kung hindi dahil sa akin, na blackmail ka na. Oo nga, nagpasalamat naman ako sa'yo, di ba? Oo, pero kailangan mo naman ako bayaran dahil tinulungan kita. Bayaran? Bakit ka babayaran? It's called compensation. At, Pepito, my friend, importante yan, ha? Dahil kung hindi... kung hindi, ano? Baka makarating yung mga pictures sa kabiyak mo ng dibdib. Meaning, kay Elsa. Walang niya ka, binablackmail mo ako! May mga nagsasabing yung katapatan daw, mamahaling regalo. Huwag mo raw asahan namang galing to sa mga cheap na tao. Sana nga, wala na lang nagsisinungaling. Sana matapat na lang lahat ng mga tao. Pag matapat ka, hindi mo sasayangin yung oras ng iba eh. Wala kang masasaktan. Pag sinungaling ka, siguradong masasaktan mo sarili mo. Ang pinakamalayang tao daw ay yung taong walang itinatago. Kasi pag nagsinungaling ka na isang beses, lahat ng sabihin mong totoo, questionin na ng lahat ng tao. Binablackmail mo ako! Alam mo, hindi kita binablackmail. Let's put it this way. Iniiwas lang kita sa trouble. Trouble? Anong trouble? Trouble na baka malaman ni Elsa. Makita niya yung pictures. Alam mo, wala naman akong ginawang masama. Wala akong kasalanan. Talaga? Oo! Uy! Ano ba? Naririnig ko yung usapan nyo. Alam ko na yon. At naniniwala rin ako na walang kasalanan si Pitoy. Ha? Mo? Ha? Alam niya na. Ito ang hindi niya alam. Ano? Picture ni Mr. Viola. Oh. So? Kasama ka. Ha? Ha? Teka. Popost ko. Hindi. Wag na. Pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pwede naman natin pag-usapan. Tingnan muna! Huwag may boot yan!